Okay? So yun po, no? Yun ang gusto ng ating Panginoon. Ngayon, pupunta na po tayo sa ating, sa ating pinaka-topic. Ang topic po ngayon natin is a family with a mission. Ayan. So sa family with a mission, tandaan po natin, okay, ang first family po ay merong mission. Okay? Meron pong mission. Di ba nga sabi natin, why we want to stay here sa earth? Because of family. Number 1 siguro yan. Okay? Number 1 siguro natin yung family. Okay? Pero sa totoo lang po, dapat number 2 lang ang family. Amen? Dapat number 2. Bakit po? God first eh. And then, sunod ay family. Okay? God muna and family. Okay. So, tingnan po natin ito. So, ano ba yung mission ng bawat pamilya? Okay, kanina kasi, so, tinakil natin, iyon ay individual. Pero, tingnan po natin dito, as a team, as a group, as a family. Sabi rito, and God blessed them, Genesis chapter 1, verse 28, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it, and have dominion over the fish, the sea, and over the bird of the heaven, and every living things that moves on the earth. So yun po, kita natin ang family mission, nakita po natin dito, ay makikita po natin na binila sila ng Panginoon. Ito po yung kanilang mandato, be fruitful and multiply. Ano ibig sabihin nito? Family was not created just to exist. Ang isang pamilya po ay nilikha ng Panginoon, hindi lang para gawin yung populated ang lupa. Yung dumami tao, tama? Hindi lang yun po yun. So, meron po tayong mandate. Bilang isang pamilya, okay, meron po tayong mga mandato na binigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi dahil, kaya ka nag-asawa dahil na-inlove ka. Hindi po ganun yun. Tama? Okay, hindi po dahil na-inlove ka lang o kaya magpaparami ka ng lahi. Hindi lang po yon. Okay? Not just to make the world populated. So, yun po siya. Ang makikita po natin dito sa Genesis chapter 1:26, ang sabi rin po rito, ay, then God said, let us make man in our image and after our likeness, and let them have dominion. So dito, makikita po natin dito, let us make man in our image, after our likeness, to become to become God image bearer, no? So yun po siya. Para maging image bearer sila. Kasi sabi niya, gawa tayo ng tao. At yung tao na yon dapat kamukha natin, kalarawan po natin. So gumawa sila ng tao na kinopya kung anong meron ang ating Panginoon Diyos. Ayon nga doon sa imahen at likeness ng ating Panginoon. So kaya nga dito mapapansin natin, ang magpaparami ng kalikasan ng ating Panginoon, ng katangian ng ating Panginoon, mga tao. Okay? Malinaw po ba yun? Ano ba yung katangian ng Diyos? Magagalitin? Hindi. Okay. Ano katangian ng Diyos? Siyempre, mabait. O, di ba? Ano pa? Banal ang ating Panginoon. Okay? Matulungin ang ating Panginoon. So, yun ang gusto niyang paramihin sa mga tao. Dumami ang tao na kamukha ng ating Panginoon. So, yun po siya. Okay? And sabi dito, let them have dominion over the fish of the sea and over the bird of the heaven and over the livestock and over all the earth, over every creeping things that creeps on the earth. Lahat ng mga isda. Ano pa? Lahat ng mga ibon. Okay? Lahat ng mga yung mga livestock sa alapaap o sa himpapawid, maging dito sa lupa, maging sa mga dagat, kayo ay mag-dominion diyan. Kayo ang mag-manage. Okay? So, multiply the image of God. Kaya sabi rito, be fruitful. Sabihin mo sa katabi mo, be fruitful. And multiply. Ayan, multiply the image of God. Minumultiply yung image. Yung image ng Panginoon. Okay? So, ito yung mga problema ng tao ngayon, no? Okay? Dumami ang tao, kaya lang, hindi ka mukha ang Diyos eh. Di ba? Okay. Dumami ang tao, hindi ka mukha ang Diyos. Tama? Tama? Okay? Alam mo kung ang tao ay dumami, kamukha ang Diyos, walang kulungan. Tama? Walang nang-hold up. Okay? Walang mga pulis. Sino po pulisin mo? Ang babait ng tao. Tama? Walang barangay tanod. Wala kang tatanodan eh. Sino tatanodan mo? Ang babait ng tao. Di ba? So, yun siya.
So, kaya nagka-problema tayo dito. Kasi ang tao dumami, pero iba ang kinalabasan. Ayan. So, yun po siya. Kaya ang pamilya, ganun po. Dumami kayo, magparami kayo ng kamukha ng Diyos. So, yun po yung yun po yung pinaka-mandate ng Diyos sa tao. And to have dominion, so ang sabi rito, ang dominion po, to have dominion over the fish. Okay? Lahat ng mga bagay na pinagkaloob sa kanila ng Panginoon, makita po natin dito, kayo bahalang mag-manage diyan. Okay? Ang dominionship ay hindi po ownership, but ano siya? Stewardship. Okay? Iba po yung ownership sa stewardship. Ano po yung ownership? Pag sinabi ng ownership, sino po ang owner dito? Owner. Si Lord. At ang steward, sino? Tayo. So yung binigay sa iyo ng Panginoon, pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, steward ka lang, manager ka lang yan. Lahat ng mga bagay na nakikita natin dito sa mundo, tayo ay mga manager lang. Ang tunay na owner ay ang ating Panginoon. Kaya nga pag uwi natin sa, di ba, may madadala ka ba? Wala. Kasi hindi naman sa iyo lahat yan eh. Okay? Sa Lord yan eh. Kaya may iwan yan dito sa lupa. Okay? Ipapagamit sa iba. Amen? Okay? Kahit anong meron ka ngayon. Alam mo, halimbawa, ibibilin mo na, uy, mamamatay na ako Ito, favorite ko to eh. Lagay mo to sa ko sa palad ko pag namatay ako. Okay, ito nilagay. Nabulok ka ngayon. Nadala mo ba? Hindi, nasa supulturero. Kinuha na supulturero. O yung nung araw kasi, ang mga ngipin nilalagyan ng ginto. Nung araw. Okay. Parang wala na ngayon yan no? Wala na masyado. Sa iba na lang siguro. So, yun po, kahit na yung ginto mo sa ngipin, hindi mo madadala yan. Okay? Kukunin ng supulturero. Okay? Kukunin ng supulturero yan. So, ibig sabihin dito, we are all, steward lang. Hindi tayo ang owner. Kaya lahat ng pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon, sabi ng Panginoon, meron kayong dominionship sa lahat ng mga hayop dito sa lupa, mga puno, laman dagat. Kayo lang ay mga steward. Kayo lang ay mga manager. Okay? Clear ba tayo doon? Clear? Okay. Sabi rito, to fill the earth. Okay? To fill the earth. Ano sabi? To fill the earth. Sa Tagalog po ay punuin. Anong pupunuin? Ang lupa. Ng tao, syempre. Okay. Punuin nyo yung lupa. Okay. So, ibig sabihin yan, to extend the Garden of Eden, okay, for their family. Alam nyo, si Adan kasi, di ba, dadami yan eh. Di ba? Ibig sabihin, yung Garden of Eden, pinagkaloob sa kanila yan, extend nyo. Di ba? Pakinabangan nyo talaga yung Garden of Eden na yan. So, ibig sabihin, ang Garden of Eden, kapag dumami ang tao, lalo pang na-extend yan, yung presence ng ating Panginoon. Kasi nga, sabi nga natin ay, ang Garden of Eden is just a symbol of presence of God. Nandoon lahat sa presensya ng ating Panginoon. Lahat ng iyong kailangan nasa Panginoon. At sabi rito, with plenty of resources, ang daming mga resources. Diba? At pinagkalooban sila ng mga resources na yon. Sabi rito, God gave them mandate with complete resources. O sige, kalatan nyo ang buong lupa, pero sabi rito, kumpleto ang inyong mga resources. Hindi kayo magugutom. Kakain kayo ng sagana. Mamumuhay kayo ng sagana. Ayan po, fill the earth. Dumami ang tao na masagana. Dahil ang Garden of Eden pwedeng i-extend. No? Kasi nandoon ang presensya ng Panginoon. Kasi sila ay nasa imahe ng ating Panginoon. Pinuno sila ng provision ng ating Panginoon. And then when they failed, nung sila ay mission failed. Patay. Okay. So nung nag-mission failed sila, ang first family nag-mission failed, ano nangyari? Sinful nature, yung kalikasan ng yung pagiging makasalanan dahil sa pagsuway nila sa Panginoon. Pumasok po sa first family, okay? Sa first family po, pumasok ang kasalanan. Tama po ba? Through Eve, through Adam. Okay? And they left the garden. And ano nangyari?
They left the garden and lost their resources. Nawala ang kanilang mga resources. And started living just to survive. So nakita natin, ano nangyari? Multiplying the image of God become multiplying the food for the table. So ngayon po, yan po yung mapapansin ngayon natin. Why people exist? Why people exist? To live. And without money, you can't live. Tama? Mabubuhay ka bang walang pera? Mabubuhay walang pera? Pwede. Sa bundok. May bundok pa ba na hindi kailangan ng pera? Meron pa? Meron pa. Saan kaya yun? Mamumundok na lang tayo, no? Hindi, meron pang mga bundok na wala, hindi mo kailangan pera. Nandoon ang mga tanim. Tama? Mabubuhay pa? Mabubuhay pa. Okay, meron pa. Sino gusto doon? Ayaw. Okay. Okay. So may resources na hindi mo kailangan ng pera kasi may mga tanim-tanim pa. Okay? Tama? Parang gusto ni Jonas doon. Jonas, gusto mo doon? Okay. Okay. Since na nandito tayo sa urbanidad, okay, so kailangan natin talaga ng pera. Tama? At dito makita natin, okay, sa buhay ng mga tao, ang pinaka-dahilan kung bakit nag-e-exist ang tao. Bakit? Kahit pamilya, once na in love ka, tama, kailangan mo ng pera. Tama po ba? Bakit po? Pakakasalan mo siya eh. Diba? At ibabahay mo siya. Pakakainin mo yung magiging anak nyo. Kailangan mo ng pera. So, you need to live, to survive. Tama? We need to live to survive. Kasi yung resources, they lost their resources nung lumabas sila sa Garden of Eden. Ngayon, ang naging focus nila, pagtatrabaho. Tama? Kasi hindi sila mabubuhay, hindi sila kakain nang hindi sila magtatrabaho. So, nagtrabaho pa sila. Tama? Nagbungkal na ng lupa si Adan. Si Eva, nagbungkal na ng lupa. So, kikita natin yan. Okay? Natuto na silang magtrabaho kasi inalis sila sa Garden of Eden na kung saan lahat ng kanilang mga bagay na pwedeng kainin doon sa garden, makakain na nila. Pero nung sila'y lumabas, kailangan nyo nang magtrabaho. So parang makikita po natin dito na yung kanilang focus, wala na doon sa mandato ng ating Panginoon. Ang naging mandato nila ngayon ay kailangan namin kumain. Yan po ang nakikita natin ngayon sa mga family. Tama po ba? Kaya tayo nagtatrabaho para mabuhay, para mayroon tayong pagkain. Okay, so nakita nyo na nagkaroon ng adjustment. Malaki ba yung adjustment na yon? Sa tingin nyo, may adjustment? May adjustment ba? Yes! May adjustment. Nasa kama ka na eh. Lumipat ka pa sa banig. Yun po yung adjustment. Di ba? Okay. Dati, tuka ka lang ng tuka. Ngayon, kailangan mong kumahig. Yun po yung nakita nating adjustment doon. So, when they failed, nagkaroon ng adjustment. And ito yung problem ng adjustment. More time to work. Tama po ba? Tama. Di ba sa atin, di ba? Ilang oras nagtatrabaho ang mga karaniwang empleyado? 8 hours. Tama? 8 hours. Marami ba yung 8 hours? Marami? Marami, konti. Konti. Gusto mo 16 hours? Okay? Nakita niya? Kasi nagkaroon ng adjustment eh. Kaya ganun din ang nakikita nating problema kay Adan na instead na ang gagawin nila ay to multiply the image of God and mga siwa lang ng mga pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. So, ang focus nila ay napunta na doon sa work. So, yun po siya. Okay? So, makikita natin dito na less time for family and spiritual devotion. So, kita natin yan, no? Almost no time for family and eternal purpose. Iyon po yung mga humahati po talaga sa atin. Kahit po sa panahon ngayon. Yun po yung mga humahati ngayon sa ating kasi we spend most of our time for our work.
O minsan nga, di ba, na ipagpapalit na natin yung oras natin sa pamilya because of work. So, yun po siya. Yun po yung mga totoo doon. Okay, so pansinin natin ito. The consequence of their sin for the family. Their relationship with God was not good. Siyempre, nagka-problema sila nagka-problema si Adan at Eva. So, yung kanilang malapit na, yung kanilang closeness with the Lord, naapektuhan yun nung sila ay lumabas sa Garden of Eden. Their home was messy. Ba't naging messy na yung bahay nila? Pansinin nyo, ba't si Cain salbahe, si Abel mabait? Ba't kaya? Okay. So, yun po siya. So, makita po natin na magka-problema na talaga maging yung kanyang mga anak. Tama? Hindi lang yung nanay ang nagka-problema, hindi lang yung tatay, pati yung kanilang mga anak. So, ano nangyari doon? There was a little spiritual direction. Ang mapapansin nyo kay Adan, kahit nalayo siya sa Diyos, yung anak niya, sino yung anak niya? Sino? Si Cain at si Abel. Natutong magandog sa Diyos. Napansin niyo yun? O nga, no? Nalayo si Adan at si Eva. Pero yung mga anak niya, marunong magandog sa Diyos. Bakit kaya? Bakit kaya? Tinuruan kaya? Tinuruan nila kaya? Tinuruan yun. So, makapapansin po natin, kahit si Adan po, hindi natin sinabi na eksaktong tinuruan, Okay. Kasi wala naman hindi natin mababasa na si Adan nagturo. Nabasa ba natin? Hindi natin mababasa yan na si Adan nagturo. Pero, titingnan po natin, pipi ba si Adan para hindi ipaliwanag sa kanila? Hindi din natin sinasabi na si Adan, letra por letra, tinuruan talaga sila. Pero, sa kasaysayan, pag nabasa nyo, paano natuto si Abel magandog sa Diyos? Paano natuto si Cain magandog sa Diyos? Ibig sabihin, kahit nakalabas na sila sa Garden of Eden, tinuruan pa rin niya ang kanyang mga anak. Pwede nating sabihin, hindi ko sinasabing doktrina to, Hindi ko sinasabing doktrina kasi hindi natin mababasa na nagturo talaga si Adan. Pero kung titingnan po natin, mataas ang probability na si Adan ay nagturo sa kanyang mga anak. Okay? So nakikita nyo ang pattern na ang pamilya pala talaga merong misyon. Na ang misyon hindi lang para magpakain ng anak, magpaaral. Isa sa mission din ng mga magulang ay spiritual direction ng kanyang mga anak. So clear po yan dito. Clear po yan. So yung consequence ng kanilang kasalanan, so medyo medyo yung kanilang relasyon sa Panginoon hindi na ganun ka-intact. Kasi makita natin yung problema niya doon sa kanilang mga anak. Siyempre, hati na, di ba? Nagtatrabaho na sila. Tapos, kailangan pa nilang i-guide ang kanilang mga anak sa ating Panginoon. Kaya dito, bilang mga magulang, yun po, kita natin yung pattern. No? Kaya kung nagka-problema si Adan at Eva sa kanilang pamilya, how much more sa atin? Tama po ba? Okay. Pero, siyempre, titingnan po natin yan sa liwanag ng salita ng Diyos. Paano po tayo bilang pamilya ay makakatch doon sa layunin ng ating Panginoon. Kaya makikita po natin dito na may shifting na nangyari sa buhay ng first family. Okay? Okay, yung dating may eternal purpose ay naging survival mode na lang nila sa earth. Survival mode. O, kailangan natin kumayod, kailangan natin magtanim para tayo mabuhay. Okay? So, naka-apekto ng malaki sa pamilya yon dahil ito na din yung eksaktong nangyayari sa ating pamilya. Di ba? Yun na rin ang nagiging goal ng family. Wala namang spiritual goal ng family. May spiritual goal ba ang family ngayon? Kahit sa church? Meron ba?
O ang nasa kokote natin, yung paano ko mabibili to, paano ko mabibili yan. Pagdating sa spiritual goal, no, minsan nilalagay natin yan sa pinakamababang antas ng ating priority. Amen? Pinakamababang antas ng ating priority. Kasi nasa tayo, survival mode tayo eh. Kasi nga, kailangan nating mabuhay para kumain. Pero tandaan natin, ang mandate natin is to multiply the image of God. Yan yung eternal purpose nila. Ang eternal purpose nila ay to multiply the image of God. So, ganito din sa atin. Ngayon, yung mga binibigay sa atin ng Panginoon na work, business, is just a tools para magamit natin ito sa pagpapalawak ng eternal purpose ng ating Panginoon. So, yun siya. So, the eternal mission, mapapapansin nyo po dito, ang eternal purpose po and eternal mission, hindi po nagsisimula sa labas. Tama po ba? Saan nagsisimula? Sa pamilya. Hindi muna ang kumari mo ang sharean mo ng Word of God. Tama? Ang uunahin mo talaga, hindi yung kumpare mo. Hindi yung mga kapitbahay mo. Ang inuuna talaga dito ay family. Tama po? Family. Family po yung ating mga inuuna. Okay? So, ganun po talaga ang yan po yung pinaka-pattern na tinitingnan natin. Hindi pupunta muna sa labas. Amen? Pupunta muna sa ating sariling pamilya, paano natin sila i-guide sa eternal purpose. Okay? So, yun po siya. So, kaya nga dito kung tatanungin natin, kamusta na yung tayo kasi minsan talagang very tayo, di ba? Very serious tayo para ma-meet yung needs ng ating mga pamilya. Tama po ba? When it comes sa mga bills, when it comes sa kanilang mga study, di ba? So, very serious talaga tayo doon. Para matagunan lang yung needs nila sa mga physical. Okay? Pero ibig sabihin, nakikita po natin yung effort na ginagawa ng bawat pamilya. Tama po ba? May mga effort na ginagawa talaga tayo para mabuhay yung ating family. Pero tandaan po natin, ang ating pamilya po, hindi lang body, may mga spiritual din sila. Amen po ba? Sino naniniwala na ang ating mga pamilya ay hindi lang katawan? May mga espiritu sa loob yan. Amen? Okay? Okay? May mga espiritu sila sa loob. Hindi lang sila dapat pang dito sa lupa. Tama? Hindi lang pala dapat sila dito na nag-i-stay sa lupa. Kailangan din nila ng eternal future. Kailangan din nila ng kaligtasan. Okay? Minsan nakakalungkot, di ba? Sabi niya, anak, meron tayong outing ngayon, ha? Sabi ng isang anak, hindi ako sasama. Pinipilit ng tatay, no? Sumama ka. Pinipilit din ng nanay, pinipilit ng mga kapatid. May gagawin ako. Punta kami sa barkada ko, meron kaming gagawin. Kailangan mo sumama. Outing natin to, minsan lang to. Todo no? Ngayon, napapilit. Sige na nga, sama. Kumbaga, pilit na pilit pag, pag outing, pinipilit natin talaga. Pero, punta tayo sa church. Ayoko. Bahala ka dyan. Kita nyo? Nakita nyo yung difference? Pag hindi sa Diyos, todo effort tayo. Todo effort, no? Kailangan mo sumama, ganyan. Hindi kita bibigyan ng ganito, Pero pag sa church, hindi natin pinipilit. Di ba? Kain tayo sa labas. Pinipilit mo eh. Di ba? Masarap yung kakainin namin. Encourage natin maigi. Masarap yung kakainin nandun. Di ba? Pinipilit natin maigi. Pero pag pupunta sa, may gawain ngayon ha, ating ka, ayoko po, bahala ka sa buhay mo. Kita nyo? Yung effort, yung todo effort natin sa ibang bagay, pero sa spiritual, hindi tayo masyadong nagbibigay ng matinding effort. Okay? So, kita po natin yan. So, todo effort, no? Nag-e-effort tayo na maigi. Pero kaya nga mas maganda, tingnan po natin yung ating family. Tingnan po natin to. 2 Corinthians 5:16-17. Tingnan po natin. So, from now on, sabi rito, no one from a human point of view. So, from now on, we regard no one from human point of view according to the worldly standard and values. Though we have known Christ from a human point of view, now, we no longer known Him in this way. Ito, papaliwanag ko to. Okay, sabi rito, from now on we regard no one from a human point of view. Dito, pinapakita dito ni Apostol Pablo yung pagtingin niya sa mga tao. Kung paano niya tinitingnan ang mga tao.
Kasi minsan, ang tingin talaga natin sa tao, halimbawa, anak natin, kapatid natin, paano mo tinitingnan yung anak mo? Paano mo tinitingnan yung asawa mo? From human, sabi ni Apostol Pablo, before, tinitingnan natin siya, tinitingnan natin ang tao from human point of view. O kaya, world standard and values. Parang tinitingnan mo siya, eto mararating niya. Eto wala nang pag-asa. Ganun po yun Yung pagtiningnan nating worldly o worldly standard and values. Parang titingnan mo lang siya kung paano siya tinitingnan ng mundo. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, sabi rito, though we have known Christ from a human point of view, now we no longer know Him in this way. So dati daw, tinitingnan nila si Jesus Christ na ganun lang din. Pero nung makita nila na si Jesus Christ ay umakyat na dun sa taas, talaga palang talaga to? Talaga palang siya pala yung talagang sinugo ng Panginoon. Mula sa taas, pinababa talaga at bumalik. So nakita natin dito yung pagiging eternal ng ating Panginoon. Dito makikita po natin na pag tiningnan lang natin yung anak natin, asawa natin, mga kapatid natin na parang wala silang spiritual future. Kasi kailangan natin silang tingnan na may spiritual future din Okay, halimbawa ganito. Pupunta ka ng langit kasama ang Panginoon. Yung anak mo, ang tagal mong kasama sa lupa, pagdating doon wala. Ano nararamdaman mo? Meron ka bang mararamdaman? Meron o wala? Meron. Kaya dito pa lang dapat maramdaman mo na yung lungkot. Kung sa langit, mararamdaman mo yung lungkot, ba't wala yung kapatid ko rito? Nalungkot ka. Dito hindi mo nararamdaman na nalulungkot ka na hindi mo siya kasama sa church. Doon mo mararamdaman, wala na. Kahit na maramdaman mo yung lungkot, wala ka na magagawa. Kasi hindi mo siya binalue, hindi mo siya tiningnan na may kaluluwa. Hindi mo siya tiningnan na kailangan niya rin ng kaligtasan. Kaya sabi dito, hindi na kami tumitingin sa human point of view sa isang tao. Kasi tinitingnan namin sila na may eternal future to, kailangan ng kaligtasan nito. May pag-asa tong mabago, may pag-asa. Kasi tayo minsan, yung tinitingnan natin na, kumbaga hindi na natin pinaglalaban yung iba. Diba? Bahala na anak ko dyan. Bahala na siya mapunta sa impyerno. Hindi ko na siya ipaglalaban. So, pero ikaw eternal. Kasi bakit? Ang naging focus natin, tama na mapakain ko anak ko, mapaaral ko. Wala na akong pakialam kung ano magiging eternal future niya. Yun po yung mga malungkot doon. Tama po? Kaya sabi dito, habang nandirito tayo sa lupa, kailangan gawin po natin, no? Kung paano pa natin masisave. Kasi yun po yung ating mission. Hindi lang sila pakainin dito sa lupa. Hindi lang paaralin, di ba? Hindi lang tayo magkasama-sama dito sa lupa, kundi makarating doon sa buhay na walang hanggan. Kasi minsan, talagang todo effort tayo sa no? Paano sila dadamitan, paano sila bibihisan, paano sila papakainin. Pero yung sabihin natin, anak, mahal na mahal ka ng Panginoon, kailangan natin maglingkod sa Diyos. Minsan nahiya tayong sabihin yun. Tinan mo ko ngayon, nagbago na ako, nako. Di ba? So, dapat kailangan maging inspirasyon tayo. Yung buhay natin dito bilang mga magulang, bilang mga kapatid natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon, maging inspirasyon tayo nila kung paano tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sabi sa 17, therefore, yan, nakita nyo, therefore, if anyone in Christ, sabi rito, is grafted, joined to Him by faith in Him as Savior, He is new creation. Ibig sabihin, makita natin, nagbabago ang tao. Pag tinignan mo yung tao, hindi sa point of view ng tao, hindi sa panatingnan mo siya na may pag-asa siya kay Kristo. Tingnan mo siya na may pwede siyang maligtas. So, kailangan magkaroon din tayo ng effort na gawin po ito para yung ibang mga tao naman ay makakilala. Kaya nga, ang first mission natin, hindi kumari natin Hindi kumpare natin, hindi mga kapitbahay natin. Ang first mission po natin, yung ating mga pamilya. Amen po ba? Yung kumpare mo, nakasama mo sa sa langit. Yung kumari mo, nakasama mo. Teka,
Asan yung iniri ko rito? Ba't wala? Asan yung kapatid ko? Ba't wala? Nalungkot ka ngayon. Eh nung nasa lupa ka, hindi ka nalulungkot na hindi mo siya kasama sa gawain. Pero pagdating sa langit, nalungkot ka, di ka naman pwede bumaba. Bakit? Tiningnan mo siya in human point of view, wala na ito pag-asa, baka hindi naman ito talaga Tingnan mo, tigas-tigas ng ulo, hindi na natin nilalaban sa prayer, hindi na natin minsan, yung parang ini-encourage ba, na one time, sama ka naman uli sa amin sa gawain. Pag ayaw sumama, talagang wala na tayong ginagawa, wala na tayong pamimilit na ginagawa. Kaya nga sabi ng Bible, di ba sabi, agawin nyo sila sa apoy. Ano ibig sabihin ng agawin? Ano sabi ibig sabihin ng agawin? Ipaglaban mo, agawin. May agawan yun, agawa-agawan. May agawan po na nangyayari. Oo, may hilahan yan. May hilahan na nangyayari. Yung po ang ibig sabihin nun. Kaya, di ba nakakalungkot, nagpupuri ka sa Panginoon mag-isa doon, wala yung pamilya mo. Kasi hindi mo minisyon. Amen? Palapaan natin ang Panginoon. Pero mahal na mahal mo anak mo, mahal na mahal mo kapatid mo. Mahal mo yung magulang mo. Mahal na mahal mo. 100% mahal na mahal mo sila. 100% din sana mahalin mo silang makasama papunta ron. Amen po ba? Palapaan natin ang ating Panginoon. Yun po siya eh. So wag mo tayong makalimot na ang tunay na mission po natin, hindi yung magpakain lang. Hindi lang magpaaral, hindi lang i-provide yung pangangailangan nila. Hindi lang para magtrabaho din. Kundi sama-sama tayo, eternal. Yun po siya. Kaya sabi rito, pag kumunik sila kay Jesus Christ, sabi rito, may pag-asa. Di ba? Therefore, if anyone is in Christ, sabi rito, he is a new creature. Di ba? Nagbabago po. Nagbabago sila. Amen? Pag nakipag-isa sila kay Kristo, katulad natin, pwede silang mabago. At hindi lang yan, makasama natin sila na nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya pag tingin natin sila sa kanilang espiritu, tingnan nyo po na meron silang mga espiritu, ha? Hindi lang kailangan nila ang damit, pagkain. Hindi lang nila kailangan ang mga bagay-bagay sa mundo. Kaya missionin natin sila. Ito, kung titingnan nyo po, si Adan nagkamali. Tama po ba? Tama po ba? Nagkamali si Adan. Tayo po, katulad din ni Adan, hindi tayo perpekto. Tama po ba? Sino dito perpekto na? Wala. Ito pong makikita natin kay Adan. Ito, hindi to doktrina ha. Okay, hindi to doktrina. Ito, possibility lang, pero hindi ko nyo tinuturo na letra por letra kasi baka mamaya i-claim nyo na, ito yung tinuro ni Pastor, mukhang tama, tapos ituro nyo sa iba. Ito, posibilidad lang naman. Okay, kasi hindi natin nakita si Adan nagturo sa kanyang mga anak. Hindi natin nabasa na nagturo siya sa kanyang mga anak. Okay, nalayo si Adan sa presensya ng Panginoon, pero kung titingnan po natin ang kasaysayan, pinilit niyang i-restore yung kanyang pamilya. Bakit po? Yung kanyang mga anak, na yung unang dalawa, si Cain at si Abel, natutong sumamba sa Lord. Sino nagturo? Kapitbahay? Probabilidad yon na tinuruan sila ng magulang. Kaya nga alam mo, nakakatuwa kapag may magulang kang nagturo sa'yo. Ako, walang magulang na nagturo sa akin. Sila tinuruan ko. Yes, tatay ko tinuruan ko. Nanay ko, ayan, nandiyan dyan, bunga ko po yan. Ako nagturo sa kanila. Kaya kung ikaw ay tinawag ng Panginoon at yung mga anak mo hindi pa tinatawag, mission mo yan. Mission mo yan. Basta gawin lang natin yung pinaka-best shot natin. Best shot. Sabi mo, best shot. Para agawin sila. Baka hindi mo pa kasi ginagawa. Kasi agawan eh. Tama? May agawan. Pag ginawa mo na talaga yung pinaka-best effort mo, bigay mo na siya sa Lord. Lord, ginawa ko na yun the best effort ko. Mas pinili niya talaga to. At least, ligtas ka na. Di ba? Hindi ka na malulungkot. Bakit? Malungkot ka man doon sa Lord, ginawa ko naman ang lahat eh. At least, ginawa mo ang lahat. Amen po ba? So ngayon dito, sino magsasabi, gagawin ko talaga lahat para maligtas sila? Gawin po natin ang lahat. Amen? Gawin natin ang lahat.
Pag ginawa mo na lahat, ay diligtas ka na. Lord, ginawa ko na lahat. Yung mga anak ko, ganito ginawa ko. Talagang kinumbinsi ko sila, inago ko talaga. Pinilit ko pa nga talaga sila eh. Kung ano-ano nga pinagbibigay ko eh. Para lang sumama uli sa gawain eh. Diba? Kasi minsan kung ano-ano nga ino-offer natin para sumama lang sa isang bagay. Pumunta ka daw, bibigyan kita ng ganito. Punta ka sa church. Ayoko, bahala ka sa buhay mo. Diba? Pero pag may lugar kang pinapupuntahan sa kanya, pinipilit mo pa, inuuto-uto mo pa. Diba? So, yun po siya. Talungin ko kayo. Tingnan mo, si Adan. Probabilidad, mataas ang probable cause na tinuruan niya si Cain at si Abel. Tama? Nag-fail ba si Adan? Yes! Hindi perfecto si Adan, pero may ginawa. Nagtrabaho ba si Adan? Nagbungkal ng lupa. O, kita nyo? Nagbungkal ng lupa si Adan? Yes. Nagtrabaho ba siya? Yes. Pero may effort para sa spiritual na kanilang mga anak. Okay? Hindi lang kain anak, papa, vitamin, aral, damit. Hindi lang. Spiritual. Okay? Ito pa. Sumunod kay Abel, okay, Cain, kay Abel, si Seth. Si Seth. Kailan unang tumawag ang tao sa Diyos? Genesis chapter 4 verse 6 o 6 verse 4. Sabi roon, yung panahon ni Seth, tumawag siya sa Diyos. Ngayon ang tanong, sinong nakakakilala sa Diyos nung panahon na yon? Ilan pa lang silang tao? Mataas ang probable cause na si Adan din ang nagturo sa kanya. Ngayon, nabuhay si Adan ng 930. Siyam na henerasyon yung tinuruan niya. Yung kaapu-apuhan niya at ang tatay ni Noah. Ano pangalan ng tatay ni Noah? Si Lamech. Ang tatay ni Lamech ay si Sela. Okay, inabot niya pa lahat. Inabot niya pa lahat. O, tanong ko kayo, sino nagturo kay Noah? Hindi na inabot ni Adan yon. Malamang sa malamang, si Lamech ang nagturo sa kanya. Ito hindi natin alam kung ilang taon nag-stay si Eva at Adan sa Garden of Eden. Kaya ang kasaysayan nagsasabi, mataas ang probable cause na yung experience ba nila sa Garden of Eden, hindi ba nila ituturo sa kanilang mga anak? Tingin mo, Kuya DJ, yung experience nila, ituturo kaya niya? O magpipipipipihan siya? Okay? Hindi to doktrina Hindi to doktrina. Ang sinasabi ko sa inyo, mataas ang probable cause kasi hindi nga nakasulat letra por letra. Okay? Alam nga namang angel ang magturo sa kanila. Pero ang titingnan po natin, yung pag-i-stay ni Adan sa lupa, yung pag-i-stay niya sa lupa, nakatulong na malaki para yung eternal purpose ng kanyang mga kaapu-apuhan, yung spiritual direction ng kanyang kaapu-apuhan, maitama uli, mai-align, although nagkamali si Adan. Nakuha niyo po? Tayo ba'y nagkakamali? Amen. Pero katulad din ni Adan yon. Ang point ko dito, katulad din tayo ni Adan, na nagkamali, mga magulang na nagkamali, pero may tsansa yung ating mga pinagagawa dito sa lupa habang tayo nandirito sa lupa. Bigyan natin ng pagkakataon yung mga, angka natin, mga pamilya natin, na maka-align sa Panginoon. Hindi lang maghanap buhay para sa pera. Amen po ba? Kundi, gawin talaga nila yung kanilang mga spiritual purpose dito kung bakit sila nandirito sa lupa. Amen? Praise God. Kaya dito, makita po natin dito, ang edad ni Adan, 930, si Lamech po, yung kanyang kaapu-apuhan, 56. So, inabot niya si Lamech, yung tatay ni Noah. So, ibig sabihin, pwedeng nagturo si Adan kay Lamech.
At si Lamech nagturo kay Noah. So, pwedeng ganoon, no? Mataas yung probable cause. Kasi nga, although nagkasala si Adan, pero ang kasaysayan nagsasabi na paano nakakilala sa Panginoon to? Okay? So, ibig sabihin, pwede nating isipin na si Adan ay pwedeng nagturo sa kanila. Okay? Ngayon dito, makikita po ba natin, sino sa anak natin, sa kapatid natin, ayan, ang pagpapasahan nila. Halimbawa, ikaw ngayon, nasa pananampalataya ka, sino pagpapasahan mo kaya? Meron? O yan, yung mga walang pamilya dito, naiisip nyo ba yon? Pag ako kaya nag-asawa, sino pagpapasahan ng pananampalataya ko? Baka naman nawala ng, parang bula. Nung makakilala ng lalaki, makakilala ng babae, nawala na si Kristo. Maraming ganun no? Nung nagkaroon ng pamilya, imbis na magkumakpit sa Panginoon, nawala sa Diyos. Meron ba kayo kilalang ganoon? Dalaga, binata, ang init-init sa Lord. Di ba? Nung binata at dalaga sila, nagsiserve talaga sila. Nung nag-asawa, naging Diyos niya na? Yung asawa. Nung nagkatrabaho, ang Diyos niya na, yung trabaho. Nawala si Kristo sa eksena. O ngayon, kanino mo ipapasa kapag hindi mo tiningnan to? May pagpapasahan ka ba? Yung kay Adan, umabot kay Lamech. 9 generation, 930 ba naman 930 930 years, 9 generation. Ikasiyam, kung kukwentahin mo, baka ikawalo o ikasyam na apo niya na yon. Apo sa kakukukuhan. Di ba ang pinaka natin, apo sa talampakan? Ano susunod sa talampakan? Kuko. Kuko na. Apo, ilang kuko? Siyam na henerasyon. Kakukukuhan. Okay? Kakukukuhan na yun. 930. Nakakita ka tao na 930? O ngayon, eto. 930 binigay sa kanya. Eto, tingnan nyo 930 binigay sa kanya para sa kanyang kaapu-apuhan. Ilan ang ibibigay sa atin? Hindi mo ba susulitin? Nakawa nyo? Konting panahon na lang. Kung ikaw ay 50, bilang ka na lang. Bilang ka na lang. Magagahol ka na. Ang ibig ko sabihin, kailan mo sasabihan na ito yung mission natin bilang pamilya? Kailan mo sasabihan yung anak natin, kapatid natin, na ikaw ay alam mo, may mga gustong nakakalungkot yung yung hindi na makapagsalita. Wala, nakahiga ka na, paano mo ibibilin? Paano mo ibibilin sa anak mo na, hindi ka makapagsalita? Susulat ako. Nung may dila ka pa, malakas ka pa, hindi mo nasabihan, hindi mo pinilit, hindi mo pinaliwanag sa kanya kung ano yung pinagagawa mo. O kanino mo papasa? Sa mga magulang na nandirito, may napili ka na bang pagpapasahan o wala kang papasahan? Meron, Arlene? Meron si Arlene, praise God. Amen? Kailangan meron kang pagpapasahan. Kailangan meron kang pagpapasahan. Kung ikaw binata't dalaga ngayon, i-goal mo, kung ano ka ngayon, meron kang pagpapasahan. Okay? Amen po ba sa mga youth? Tingnan nyo yung mga youth, di makasabi. Sabi niya, mawawala si Kristo na pag ganito. O sa mga nanay na nandirito, tatay, may pagpapasahan ba? Ayan, may pagpapasahan. Amen? Kung wala kang pagpapasahan, magkaroon ka ng spiritual daughter and son. Okay? Halimbawa, wala talaga. Ginawa mo na ang lahat. Ayaw talaga. Hanap ka na. Spiritual sons and daughter outside your family. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wala kang mapagpasahan Hindi daw, hindi tumalab. Okay. So, ngayon pala, magsanay ka ng maging malungkot. Nawala sila. Kasi, kung sa church pa lang, hindi na natin sila nakakasama.
How much more? Sa taas. Amen po ba? Okay? Ang kagandahan doon, pag nasa lupa tayo, bigay natin lahat. Kailangan nila. At lahat higit, yung kanilang spiritual na pangangailangan sa buhay. Amen po ba? Praise God. Sabi rito, a blessed family is not focused on physical needs, but continues to fulfill God's mandate even after our failure. Yan po yung nangyari kay Adan. Okay? Kaya dapat magkaroon tayo ng pakialam sa spiritual na kalagayan ng ating mga pamilya. Dahil hindi tayo habang panahon may time para sharean sila. Yung 930 years ni Adan, mahaba po yon. Tayo po hanggang 70, 80, swerte natin kung umabot tayo ng 80 plus. Amen po ba? Pero kapag hindi mo pa siya nasabi, hindi mo na ipaliwanag sa kanya. No? Umabot ka na, nasa banig ka na ng karamdaman, doon ka palang magsasabi sa kanya at hindi ka na makapagsalita. Yun po yung malungkot doon. No, kailangan mo pang isulat. Nak, maglingkod ka na sa Diyos. Ayan. Yung kumbaga, iingaw-ingaw ka na. Ayan. Ito maganda to naman. Tingnan nyo to. Ano sabi rito? Sabi rito, makilipat yan. Tingnan nyo. Makilipat. Hindi ko alam kung nalagay ko dyan no? Nalagay ko ba? Sabi rito, ang pamilyang walang misyon. Sabi mo, 1, 2, 3. Ang pamilyang walang misyon, sa pagkain lang nakatuon. Tama? Ang pamilyang walang misyon, sa pagkain lang nakatuon. Kaya dapat meron tayong misyon para hindi lang sa pagkain tayo nakatuon. Amen po ba? Amen? Naiintindihan po ba? Naiintindihan? Naiintindihan? Okay, praise God. So, sino sa pamilya natin ang dadali natin sa eternal purpose? Manalangin po tayo dyan. Ipaglaban po natin yung ating mga kapatid, magulang, yung ating mga anak. So, wag lang tayong mag-provide ng kanilang pera. Profesyon. Oy, alaman, may professional lang yung mga anak ko. Okay lang po yun, hindi po yun masama. Pero ang mas mahalaga po doon, after they die, they will go to heaven. Amen po ba? Praise God. Ginawa mo lahat. Nakaaral. Magandang kinabukasan nila. And then they die. Kasama mo sa langit, talo. Wala kang talo ron. Pero yung pinag-aral mo dito, ang ganda ng buhay, pagdating doon, wala yung anak ko. Talo po yun. Nanalo lang dito sa lupa. Eh, hindi naman tayo panlupa lang. May eternal tayo. So, ipaglaban po natin yung kanilang spiritual na kaligtasan nila. So, yun po siya, no? Amen? Kaya pagsikapan po natin, no? Yung mga desisyon na yan, na as for me and my house, amen? As for me and my house, ano? We will serve the Lord. As for me and my house, desisyonan po natin yan. As for me and my house, we will serve the Lord. Kung ayaw sumama ng pamilya, ginawa na natin ang lahat, then, that will be the time na we go outside. Pero hanggat hindi pa natin binibigay yung ating the best effort para turuan ang ating mga pamilya, ay wag muna po tayong lalabas. Pero pwede niyong pagsabayin. Okay? Okay? Kaya kapag malinaw ang purpose ng pamilya, magbabago ang pananaw natin sa trabaho. Amen? Wag lang puro trabaho. Amen? Wag lang puro, negosyo. Wag lang pagpapakain sa pamilya, wag lang sa bills. Iyan po ay tools lang. Amen po ba? Kaya kami negosyo, kaya kami trabaho. Tools mo yan para paglingkuran ng Panginoon. Amen po ba? Amen? Itrato po natin na lahat yan ay tools. Ito ay pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Steward ka lang yan. Gamitin mo yan para lalo kang makapag-serve sa ating Panginoon. So, yun po siya. O, tinan nyo to. Last verse. O, tinan nyo last verse Ito, hindi to para sa mga, sa mga hindi mananampalataya. Ito para sa atin to. Okay Tinan nyo to Sabay-sabay tayo. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. 1, 2, 3. Sapagkat ang bawat isa ay tumanggap ng nararapat ayon sa kanyang mga gawa. Nung siya'y nabubuhay pa sa katawang ito, maging mabuti o masama. Ayan, napakaganda po ng verse na yan. Ano po yung tinasabi ng verse na yan? Ito po ay para sa atin na nasa church, manananalig sa ating Panginoon. Lahat po tayo ay haharap kay Kristo. Ito yung tinatawag nating bema. Okay?
pagharap natin kay Kristo, bawat isa ay tatanggap ng sweldo. Ayan o, may sweldo. Nararapat. Ayan o, upang ang bawat isa ay tumanggap ng nararapat ayon sa kanyang gawa. O, kita, malinaw na malinaw. Kung ano pinagagawa natin dito sa katawan na to. Nung siya ay nabubuhay pa, maging mabuti o masama. So, clear po tayo dyan. Lahat po, wala pong exempted. Lahat po ay haharap sa Panginoon. Ngayon, sa pagharap natin sa ating Panginoon, anong ibibigay sa atin ng Lord? Lahat ng reward. I-audit po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, i-audit pala tayo? Yes, may audit. May audit yan. May audit. Paano mo ginasta ang buhay mo nung ikaw ay nasa lupa? Paano mo ko pinaglingkuran? Paano mo pinaglingkuran ang iyong pamilya? I-audit po tayo dyan. At kung ano yung audit sa'yo, doon magbabase ang Panginoon sa reward na iyong ginawa. Kaya sabi ni Apostle Pablo, sabi niya, kung ako'y nabubuhay, gagawin ko pang mas fruitful work ang gawa ko sa ating Panginoon. Kaya po, dito po, meron pa po tayong panahon. Tama? Habang tayo nasa lupa, pwede pa tayong gumawa ng gumawa. Hindi lang para sa pagkain, kundi para sa mga spiritual na pangangailangan ng ating pamilya. Ito po yung mission, no? Ito po yung first mission po natin, ang ating family. Kailangan ibigay natin yung best shot natin para masave din sila, makasama din natin sila sa eternal future. Amen po ba? May natutunan po ba? Ipaglalaman ba natin ang ating pamilya? Amen. Tayong lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa pagkakataong ito, siguro may nilalagay sa iyo ang Diyos sa isip mo. At naiisip mo to, anak mo, kapatid mo. Siguro naiisip mo ngayon siya sa ating pinag-aralan ngayon. Kapatid mo, magulang mo, maring naiisip mo siya. Tingnan mo siya. Tingnan mo siya hindi lang dito sa lupa. Tingnan mo siya na pwede mong makasama sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, sinabi mo nga sa iyong salita, Lord God, na ang tao, Lord God, hindi dapat namin tingnan ayon sa worldly standard. Hindi sa point of view ng mundong ito, kundi sa point of view mo, Panginoon. Na kung saan ang bawat tao, Panginoon, ay may eternal future. Meron silang espiritu, Panginoon, na dapat maligtas. At ang unang aabot talaga sa kanila, Panginoon, hindi ang kanilang kaibigan, kundi kami, Panginoon, na nakakilala sa iyo, Lord God. Kaya, hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito, makapagbulay-bulay po kami, Panginoon, Lord God, na dagdagan po namin, Panginoon, ang aming mga best shot, ang aming best effort, Panginoon, Lord God, to win them, Panginoon, Lord God. Maipaglaban namin sila na madala, Panginoon, sa iyong kaharian, Lord God. Kaya salamat po, Panginoon, sa bawat pamilya, Lord God, na nire-represent ng bawat isa. Ang aming dalangin, Panginoon, sino man, Panginoon, Lord God, yung nilagay mo sa aming mga kaisipan, ay maipanalangin namin sila, Panginoon, bilang miyembro, Panginoon, ng aming biological family, Lord God. At hindi lang kami, Lord God, biological family. Naniniwala kami, Lord God, ng aming mga kapatid, ang aming mga anak, ang aming mga magulang, Panginoon, ay pwede din namin silang maging spiritual family, Panginoon. Kaya salamat po, Lord God. Buksan mo po, Panginoon, Lord God, ang pintuan ng iyong kalangitan, ang bintana ng iyong kalangitan para ibuhos sa amin ng favor para sa kaligtasan, Panginoon, ng aming buong pamilya. Salamat po, Lord God. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Thank you, Jesus. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord.